Magandang hapon po sa bawat isa. Magandang hapon po. Nakatatapos lang po ng camping natin at alam po na sariwa pa po lahat ng ating napag-aralan sa camping. At may mga natutunan po tayo. No? Mayroon tayong mga nagrema sa buhay natin. Amen po. At gusto ko lamang po i-share yung isa sa mga tinabi po ito ni Pastor Boy yung last night. Amen po. So, napag-aralan po natin kung paano masusolusyonan ang problema mo. Kasi alam ng spirito mo ang problema mo. Sabi niya po, make it sure na nakasaksak ka sa Lord. Paano nga po ba at ano nga po ba ang paraan? Una po, no, since nandito po tayo sa prayer, sabi po ni Pastor ay, pag nagpe-pray ka, may kasamang worship. Na dapat ang worship ay ating prayer. Sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13. No temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it. Ano pong ibig sabihin? Ang temptation po ay testing. Lahat ay nakakaranas ng problema. Pero alam ng Diyos, yung mga pagsubok na kaya nating ma-handle at alam din niya, hindi mo kakayanin at hindi pa itutulog ng Diyos, mga problema hindi natin kakayanin. Kaya nga po, ang panalangin natin ay, kung makikita po natin sa Mark 11, chapter 23, 24, 25, ito po yung isa sa mga verses na i-share sa atin. Sabi niya po sa Mark 11, 23 to 25, tandaan ninyo ito, kung kayo'y nananampalataya sa Diyos at hindi kayo nag-aalinlangan, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, umalis ka dyan at umalog ka sa dagat. At ito nga ay mangyayari. Kaya sinasabi ko sa inyo, anuman ang hininyo sa inyong panalangin, maniwala kayo na tanggap ninyo ito at matatanggap ka ninyo iyon. Verse 5, kapag kayo tumayo upang manalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo upang inyong mga kasalanan ay patawarin din ng inyong amang nasa langit. Alam niyo po, ito po ay may tatlo po na banggit ang ating pastor, no, kung dahilan para masagot ang ating prayer. May tatlo po siya. Ito po yung una ay makapag-confess. Kailangan po para nasasagot ang prayer mo ay nagkino-confess mo kung ano yung pangangailangan mo. Sabi niya po, sinasabi, pinaniniwalaan mo at ito ay mangyayari. Sinasabi, walang negative na maririnig sa labi mo o sa atin o lalabas sa ating mga bibig ang negative. Kung ito po ay pinagpipray po natin, kino-confess lagi pong sinasabi. Amen po, kahit anong ginagawa po natin, sasabihin mo, ano man yung kahilingan mo, o ano man yung problema na kailangan masagot ng Diyos. Yung pangalawa po na nandito ay kailangan ina-accept mo. No? Yung excited ka na at umaasa ka na inaabangan mo, no, na mangyayari iyon. No? Ina-accept mo na excited ka na matatanggap po iyon. Amen po? So, katulad po na sabi nga po nila, parang sa Lazada, no, alam mo na may darating. Amen po? Katulad sa Sampa, sa Shopee, yung mga example nila, no, na alam mo may darating at matatanggap mo yun. Sometimes nga, sabi nga sa illustration, tinitignan mo na, umahaba yung leeg mo dahil sa kakaantay mo. No, ine-expect mo talaga yun na magkakaroon ka at mangyayari yun. So, sabi niya po sa number 2, 3, para masagot ang prayer po natin ay kailangan po tayo magpatawad. Amen po? Madali po minsan sabihin na pinapatawad na kita. But ang kailangan po doon ay action. No? So ang pagpapatawad po ay kahit hindi na sabihin nung nagkasala sa'yo, ay pwede mo siyang patawarin. Amen po na pinapatawad mo na siya. Amen po, so sabi niya po sa Mark 11, Mark 11:25, kung ayaw ninyong magpatawad, hindi rin kayo patatawarin ninyo amang nasa langit. Pero pa rin po sa Matthew 5:23-24. Kaya kung nag-aalay ka ng handog no, sa dambana at meron kang kasamaan ng loob o meron kang kagalit, ano pa sabi niya doon? Ikaw muna ay iwanan mo muna ang iyong handog
at ikaw muna ay makipagbati o makipag-usap doon sa nagkasamaan mo ng loob at saka mabalikan yung ihahandog mo sa Panginoon. Amen po. At naaalala mong may samaan loob, sabi nga, yung handog mo ay hindi yun pwedeng makuha ng Diyos o matanggap, kundi kung bumalik ka, kung tayo ay nagkaayos na, at saka mo ibigay yung iyong handog. Yung pong tatlong yon ay isa sa mga natandaan po ng bawat isa sa atin, at alam po natin na mas madali na matanggap yung mga bagay na pinapanalangin natin kung tayo po ay marunong magpatawad. Marami pong masakit, no? Minsan mga bagay-bagay, pero sa Diyos po tayo naglilingkod at pwede natin ito ay patawarin. Hindi po madali magpatawad sa isang Kristiyanong hindi bukas yung puso niya para magpatawad. Pero papapatawad mo ay isa sa sinabi ng Diyos sa atin. Amen po. So, kahit hindi mo na sabihin sa tao, basta pinatawad mo na siya, amen po, kasi kailangan po natin para masagot yung ating mga panalangin. Yan lamang po, at ito po si Pastora Ellie. Amen. Praise the Lord. Salamat, Pastora Lea. Magandang gabi po muli sa bawat isa sa atin. Ayan po, nagkakaroon po tayo ngayon ng review dito po sa atin sa Rema Philippines po, sa camp po natin, na tunay nga napuspos po tayo. Hindi lamang po tayo napuspos, kundi tayo po ay binigyan po ng mga paalala at tinuruan po tayo ng mga katuruan na ating baon-baon at lalakaran sa ating buhay Kristiyano. Kaya po, mapalad po ang mga nakatutok sa every camp po natin, kasi meron pong ibinibigay sa atin na mga revelation, o yung mensahe, rema. Sabi nga ni Pastor Boy, ano na ba yung naging rema sa'yo? At hindi po tayo lumalabas ng camp na hindi po nagre-rema sa atin yung po mga binibigay sa atin ng Panginoon. Kaya nga po, ang tanong po sa atin ay, are you ready? Ready na po ba tayo? Handa na po ba tayo? Ano bang paghahanda ang nais po ng Panginoon sa atin? Binigay niya po sa atin yan sa 2 Peter chapter 2 verse 3 chapter 3 verse 11. So yan po yung ating theme. Yan nga po ang sabi niya, yamang ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay. Italaga na ninyo sa Kanya ang inyong sarili at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban. Amen po. So malaki po ang naging katuruan sa atin dito sa binigay niyang mensahe ito. At ganoon din po sa atin sa magazine po. At yung nga po ang nais ko pong i-share sa inyo ngayon ay yung kaalaman patungkol po dito sa ating team, na ngunit nga kailangan tayo ay maghanda sa pagdating po ng ating Panginoon, at kinakailangan po na tayo ay lumayo po sa tapungan ng mundo ito. Sabi niya, alamin natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Napakaganda po kung ating itutuloy ang verse po na binigay sa atin sa team natin. Sa verse 12 po, ang sabi niya, mamuhay tayo ayon sa kalooban ng Panginoon. Yun ang sabi niya sa verse 11. Sa verse 12 po hanggang sa verse 15 po, ang sabi niya dito, samantalang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos, magsikap kayong mabuti upang madali ang pagdating ng araw na iyon. Araw ng pagkatubok ng kalangitan at pagkatunaw sa matinding init ng mga bagay na naroon. Verse 13, ngunit ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng mga bagong langit at ng bagong lupa na pinaghaharian ng katarungan. 14, kaya nga, mga minamahal, samantalang kayo'y naghihintay, sikapin ninyong mamuhay ng payapa, walang dungis at kapintasan. Alalahanin ninyo, kaya nagtitimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Iyan din ang binabanggit ng kapatid natin si Pablo, na taglay ang kaalamang kaloob ng Diyos nang siya'y sumulat sa inyo. Tayo po ay, kung naaalala po natin sa naituro sa atin ng ating Pastor Boy, na
tayo po ay binigyan ng pagkakataon ng Panginoon at kinausap niya tayo na siya ay aalis pang samantala. Meron po isang gabi na sinabi sa atin ng ating Pastor Boy na yung katuruan na ang Panginoong Jesus ay umalis siya pang samantala, pero pinaghahanda niya po tayo sapagkat sabi niya, doon sa kalangitan ay ipaghahanda ko kayo ng inyong matitirahan at sa aking pagbabalik. Ang nais ko'y kasama ko kayo. Ang sabi ng ating Pastor Boy sa ating natutunan, ang gusto ng Diyos, kasama Kanya, kasama niya tayo. Amen po. Kaya nga po, sabi niya ganun dito, nagbinibigyan niya tayo ng pagkakataon. Ano po, na tayo ay maligtas. Ano po, at ginagawa niya ang paraan para anuman ang maging gawin natin, ano po, ang gusto ng Diyos, kasama Kanya, kasama mo siya, saan ka man magpunta, anuman ang gagawin mo, ang gusto ng Panginoon ay kasama natin siya. Amen po. Kaya nga po sa ating pinagagawa ng Diyos sa atin sa lahat ng aspeto ng buhay natin, ang gusto ng Panginoon ay kasama natin siya. Sa ating paghahanda, sa Kanyang pagdating, ano po, kasama natin siya. Amen po. At isa pa doon sa magazine na sinasabi niya po doon, ang tunay nga na yung vision natin, yung pananampalataya po natin, may tatlo po, ano po, ang sabi niya, ini-encourage niya po tayo, ibinigay niya sa atin yung ikatitibay ng ating pananampalataya. Yung pong pagsasalita po sa ating sa pagsasalita po sa iba't ibang wika, ito yung pananalangin natin. Na sa ating paghahanda, ano po, tinatanong tayo, handa na ba tayo? Yes lang, marami tayong katuruan narinig, ano po, sa atin, sa camp. At alam niyo po ba, ang isa sa nagrema po sa akin, ano po, ito yung sinabi niyang kasama ko kayo, kasama tayo ng Panginoon, at inihahanda niya tayo doon sa kalangitan. At ang sabi niya, tatlo ang dapat mong gawin. Kaya kayo ay patuloy na manalangin sa magitan ng makalangit ng wika. Ito yung spirit, ito yung speaking in tongues, prayer in the spirit. Ano po ito? Dahil isa po ito yung ikatitibay sa ating pananampalataya. Pangalawa, ang sabi niya, ito po yung ikaaalin natin. Ano po? At siya po yung magtuturo sa atin. Ano po? At pagka meron pong binibigay sa atin ng mga mensahe, ano po, sa magitan po ng panalangin po natin, ito yung magbibigay ng tibay sa pananampalataya natin. Ito yung magbibigay sa atin ng ikaaliw po natin. Ano po, yung kapayapaan na patuloy na binibigay sa atin ng Panginoon. Mga kapatid, patuloy lang po tayo kasi po ang nais ng Diyos, pagdating niya ay makasama niya po tayo. Ang paghahanda na sinasabi niya po rito, ano po, doon sa 3:11, ano po, gawin natin mamuhay ayon doon po sa kanyang kalooban. Amen? Iwaksi po natin yung mga bagay na maaaring makahadlang. Amen po. Kaya sabi niya, magsikap kayong mabuti upang madali ang pagdating ng araw na iyon. Araw ng pagkatupok ng kalangitan at pagkatunaw ng matinding init ng mga bagay na roon. Ang sabi niya rito, ngunit ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng mga bagong langit at ng bagong lupa sa pagharian ng katarungan. Mga kapatid, magpatuloy lang po tayo sa patuloy na pananalangin natin at patuloy na mag-i-encourage sa bawat isa. Marami tayong natutunan sa camp, isagawa po natin yun at gawin po natin daan o ating panghahawakan ang mga pangakong ibinigay sa atin. Kaya sabi ng Panginoon dito, sikapin ninyong mamuhay ng payapa, walang dungis at kapinsasan, sapagkat ito ang dadatnan ng ating Panginoon. Amen po? So yan, praise the Lord po. At tayo po ngayon ay sama-sama muli magpuri at manalangin. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po ay magpuri sa ating Panginoon. Nawahid ng gabi ng buhay na lahat, nakalulugod sa iyong harapan, ang bawat paghinga
pagpapinig ng puso'y mag-aalay sa'yo ng pagsamba. Buong lakas itatanggap kita ang bawat paghinga at pagpitig ng puso'y mag-aalay sa'yo ang pagsamba. Buong lakas itatanggap kita ang bawat paghinga at pagpitig ng puso'y mag-aalay sa'yo ng pagsamba. Buong lakas itatanggap kita at pagpitig ng puso'y mag-aalay sa'yo ng pagsamba. Buong lakas itatanggap kita ang bawat paghinga at pagpitig ng puso'y mag-aalay sa'yo ng pagsamba. Buong lakas itatanggap ang bawat paghinga at pagpitig ng puso'y mag-aalay sa'yo ng pagsamba. Buong lakas itatanggap kita pagpitig ng puso't